kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service Sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, isa't kalahating minuto makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Hanggang mamayang alas 10 po tayo magkakasama-sama. At syempre, marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Ako pa rin po ang inyong makakasama, Ven Blones. At napapanood po tayo sa ating FB live streaming ng RP1 at syempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 AM sa inyong mga radyo. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radio Pilipinas World Service, at napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radio Pilipinas World Service. Samantala, mag-uumpisa na po tayo kaagad na ating mga pag-uusapan ngayong umaga kasi medyo marami-rami at medyo napakahalaga no ating pag-uusapan ngayon. Ito rin yung mga naging usapin. Una-una na po rito ay ang tungkol sa cardiovascular disease. Ayan, ako sabi po ng Philippine Statistics Authority o ng PSA dito sa Pilipinas, mukhang ito ang nangungunang dahilan ngayon ng mga namamatay noong 2022. Kaya aalamin po natin ngayong araw na ito dahil ngayon naman po ay ating hindi naman pinagdiriwang, kundi ngayon pong araw na ito ay International Day for Interventional Cardiology ngayong September 16. Tatanungin natin yan kung ano ba ito no sa ating unang guest mula sa Emergency and tama ba to? Department Manager, Ambulatory Emergency and Critical Care Department ng Philippine Heart Center, si Dr. Antonio Pascual. Magandang umaga po, Doc. Ano ba siya sa Zoom or phone patch? O sige, magandang umaga po, Dr. Pascual. Yes, good morning. Friends. And magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig at sa inyo po. Magandang umaga. Opo. Unang-una kasi may nabanggit ang Philippine Statistics Authority, no, ang PSA, na yung mga heart diseases nga daw po ang nangungunang cause o dahilan
ng mga namamatay nitong 2022 o yung sa medyo hindi magandang balita yon, ano. Pero ngayong araw na ito, September 16 mismo, no, ay International Day for Interventional Cardiology. Pwede po bang ma-explain natin kung ano ibig sabihin ng interventional cardiology? Yeah. Unang-una, yung interventional cardiology, ibig sabihin, isang pamamaraan kung kailan tayo ay gumagawa ng mga procedures para gamutin yung mga sakit sa puso. Kasama na rito, siguro mas familiar kayo, sabihin natin yung mga angioplasty. Yes. Yung mga angioplasty. At meron ding mga ibang mga pamamaraan para gamutin kahit hindi lang sa mga baradong ugat sa puso, pati na rin yung may mga congenital heart disease tulad ng ASD, atrial septal defect, VSD, ventricular septal defect. So marami ng mga sakit sa puso na pwedeng gamutin sa pamamaraan ng tinatawag na intervention o pamamaraan. Hindi lang yung open heart. Itong interventional, ito yung mga pamamaraan na kung saan may mga ipinapasok sa loob ng puso sa pamamagitan through yung mga ugat natin, yung mga arteries, kung saan tayo ay gagamutin yung mga sakit sa puso. Mapabarado mang ugat o may butas, ito yung mga ginagawa ng tinatawag na intervention. So ngayon po, Doc, hindi na lang yung open heart surgery. Pero meron bang pagkakataon na kailangan na talaga magsagawa ng open heart o yung mga ibang binanggit po ninyo na intervention ay maaari na rin? Hindi. Unang choice natin ngayon is siyempre kung pwede ng interventional kasi yung mga risk natin na halimbawa risk na magkaroon ng komplikasyon o mamatay yung pasyente malayong mas mababa sa mga interventional. Okay. Pero, So pero hindi naman sa lahat ng paraan pwedeng gawan ng interventional. So may mga indikasyon. Ayun. So ano po yung mga indikasyon na pwede nating tignan na pwede pa yung gawa na interventional? Halimbawa, dun sa sabi nating baradong ugat. Kung isa lang naman yung barado, dalawa, gano'n. Tapos napakaganda yung kondisyon ng puso ng pasyente. So, yung mga yon, angioplasty is yung unang choice natin. Tapos, yung mga butas sa puso, halimbawa, ASD, meron lang hanggang panukat kung hanggang anong laki ng butas na pwede nating isara o gawa ng intervention. Gano'n yung mga VSD. So meron yung mga panukat doon at na susukat yon sa pamamagitan ng ibang mga test. Halimbawa tulad ng 2D echocardiogram or 3D echocardiogram, doon makikita. Okay. Pero dito, Doc, yung sinasabi nating interventional, may kinalaman po ba yung edad, yung age ng tao? Hindi naman. Okay. So, depende lang talaga kung ano yung itsura o yung structure nung ating gagamutin. Okay. So, may mga panukatan kami doon kung kailan pwedeng gawin yung intervention o diretso na sa open heart surgery. Okay. Yun. So, ngayon po, Doc, ulitin natin, medyo mas kaunti na yung bilang ng nag-undergo nung open heart surgery? Hindi naman. Isang bagay din kasi na pwedeng isang konsiderasyon kasi yung mga ibang mga pamamaraan doon sa intervention sa kadahilan ng medyo bago-bago pa lang yung iba, yung gastusin sa mga ganong mga sitwasyon ay minsan mas mataas pa kumpara sa open heart. Halimbawa, doon sa mga PDA, yung patent ductus arteriosus, PDA, kung saan may abnormal na ugat na hindi nagsara pagkapanganak ng pasyente, ito ay pwedeng gamutin din ng intervention kung saan may nilalagay na coil, tawag doon, or umbrella na pang-plug doon sa butas na yun. Minsan mas mataas pa yung gastusin doon sa intervention kumpara sa open heart kasi medyo madali lang. Actually, hindi siya talaga open heart. Pero sa surgery, mas mababa pa yung gastusin. Mas mura yung open heart surgery kesa doon sa interventional.
nagkaroon ng mga intervention. Ako, anyway, Doc, babalikan po natin yan. Pero yun nga, no, sinabi ng PSA na ito yung mga nangunguna ngayon na nagiging cause ng pagkamatay, no, ng mga tao dito sa Pilipinas. Pero yun nga, bakit po kaya, sir, itong heart disease na ito ang naging pangunahing sakit ngayon na dahilan ng pagkamatay ng karamihan dito sa mga Pilipino? Actually, hindi lang naman sa mga Filipinos, it's the world. Yes, sa buong mundo na ito. Opo. Pero ibanggitin ko lang yung mga pangunahing mga factors. So, nandyan yung mga, pito yun eh. Nandyan yung lifestyle, genetics, yung access to healthcare, yung education and awareness, tapos economic factors, urbanization, at saka cultural factors. So, isa-isa natin sa panandalian lang. Sa lifestyle, importante ito kasi nagiging mas parang progresibo na tayo. Yung adoption natin ng mga hindi unhealthy lifestyles, gaya ng diet, matataas sa cholesterol, processed foods, sugary drinks, at saka yung saturated fats. Tapos bumababa yung physical activity ng ating katawan, gawa na rin ng puro online na. Tapos, yung mga iba naman, yung smoking, nandiyan pa rin. Tapos, yun, yung mga bagay-bagay na nakakapag-promote ng obesity, like mga inactivity, food, ayun, nandun na lahat. Tapos, mataas pa rin ang prevalence ng ating high blood pressure. Tapos, mga diabetes, cholesterol levels, yun. So nasa lifestyle yung una, yung pangunahin talaga, Doc. Okay. Pero kanina nabanggit nyo din dun sa mga yung cultural factor. Ano ibig sabihin po nun, Doc? Sa cultural factors kasi, yung ating mga habits, number one, sa dietary choices natin, sa lifestyle. Halimbawa, dietary habits, itong mga pagkain natin sa mga, sabi natin Asian, matataas sa mga carbohydrates. So, ito sa mga bagay na rin yun, no, nagpro-promote ng mga obesity at mga, siyempre, hyperdiabetes. Tapos, yung ating taas ng salt content sa mga pagkain natin, yung mga saturated fats. Gusto kasi natin rich and flavorful. Tapos, kaya matataas sa saturated fats. Yung masasarap talaga, no, Doc? Yes. Kasi ang lasa ng pagkain nandun talaga sa mga fats eh. So, yun. Nagpo-promote nagko-contribute sa pagkakaroon ng sakit sa puso. So, okay. Pero, Doc, kung halimbawang in moderation naman lahat yung pagkain mo, kasi may napanood nga pala tayo na isang docu, Doc Pascual sa Netflix. Merong 5 lugar doon, yung tinatawag nila na blue zones, na ang dami-dami ng mga centenarian doon na ng mga tao, pero malalakas pa rin. Like for example sa Japan, sa Okinawa, meron silang yun nga, may isang community doon. Pero tinignan niya yung mga nila diet, may mga rice din naman, may ganon. Pero more on sila, parang natural, fresh and vegetables, ganyan. So, tapos doon sa isang lugar din sa Italy, ganon din, doon sa Sardinia, sa karaniwan pala na kinakain din nila doon ay carbs kasi yung mga pasta nila. Pero yun nga, ewan ko kung bakit ganun pa rin karami yung centenarian doon. Ano kaya ang doon? Unang-una sa Japan is medyo mababa talaga sila sa intake ng mga fats, yung mga saturated fats. Yan. So yung sinasabi namang in moderation, siyempre kung sa umpisa pa lang, ganun na yung ginagawa, is walang problema. Pero kung halimbawa, nandun na yung mga problema, sobrang taba na yung tao, may mga sakit na sa puso, so nandun na yung may diabetes, then more aggressive na yung approach natin sa mga ganon, hindi nila pwede yung in moderation. Actually, totoo naman talaga yun. In moderation, konting ganito, konting ganyan, konting kanin. Meat, hindi naman bawal ang meat, pero hanggat maaari, tanggalin yung taba. Pero sa mga lifestyle, for example, ang halimbawa, smoking is definitely it's a no-no. Pero yung alcohol, yun, pwedeng in moderation. Meron tayong panukat dyan. For example na lang, sa alcohol, beer, 1 to 2 bottles a day,
pwede yun. Oh. Pag sa wine, white wine, red wine, 1 to 2 cups a day. And pag yung mga hard, 1 to 2 jigger or yung shot lang a day. Pero yung sabi natin 1 is yung mga halimbawa babae or yung mas litang katawan, yung mga bigger measures, yung mga mas malaking katawan. Ayun. Pero hindi naman pwede, maaari na hindi ka nakainom ng 1 linggo, binawi mo sa isang araw, hindi na pwede yun. Kung di ka nakainom na 1 linggo, 7 shots ang iinumin mo. So, hindi naman pwede yung ganon. So, talagang pag hindi ka nakainom, sorry na lang. Pero, Doc, sabi mo, no, ang smoking. Paano yung mga talagang smokers talaga dyan? Malaki ang possibility talaga, no? Ang smoking, yung smoking kasi, ang epekto niya sa katawan, sa lahat ng katawan sa lungs, sabi natin sa lungs, ang epekto ng smoking, depende kung kaano karami yung hinihitit mo ng isang tao. Pero sa puso, ang epekto ng smoking sa puso, kaya maliit o yung marami yung ini-smoke niya, pare-pareho yung epekto niya na nakaka-epekto sa puso. Kaya paano nakaka-epekto ang smoking, sir, sa puso? Kasi usually sa lungs, di ba? Oo. Number 1 kasi dun sa deposition ng yung mga cholesterol sa mga ugat-ugat natin So, nakaka-apekto siya dun. Pangalawa, meron kaming mga tinatawag na mga small chemicals na nakakasira dun sa mga ugat-ugat sa puso at nagpo-promote pa rin siya ng pag-deposit ng mga cholesterol at pagbawas o pagbara ng ugat sa puso. So, micro level yung epekto ng smoking. Okay. So kung halimbawang nagkaroon ka na talaga ng problema sa puso, as much as possible, dapat pala talaga wala ng smoking. Okay. So sir, ito may sinasabi yung ano ba ito? Yung isang grupo ng sa climate change. Sinasabi nila may effect din daw sa ating puso, no? O yung sakit sa puso, itong climate change. Sabi ng mga ilang eksperto, totoo ba 'yon? Merong mga direct and indirect effect ang climate change sa ating puso. Banggitin ko muna una. Yung number 1, yung extreme heat. Number 2, yung air quality. Very indirectly, yung mga natural disasters, infectious diseases. Tapos, siyempre, yung food security kasama sa climate change yun. Mental health. Tapos, migration and displacement. So, unahin ko yung sa extreme heat. Sige po. So, pag masyadong mainit yung panahon natin, so, nagdudulot ito ng more frequent na yung mga heat waves, ganyan. So, extreme heat sa katawan natin nakaka-apekto sa puso sa pamamagitan ng pagtaas ng heart rate, high blood pressure, dehydration. Ang mga ito pwedeng mag-trigger ng heart attack. So, yun yung mga direct effects. Sa air quality natin, so pag hindi maganda ang air quality, yung air pollution, nakaka-apekto rin sa heart disease ito. So, yung mga exposure natin sa mga pollutants, yung mga oxidative stress tawag doon. Yung natural disasters, indirectly na nakaka-affect ito sa effect. Kasi pag may mga natural disasters, nadi-displace ang population, yung mga healthcare system natin hindi available, very indirect yun. Pero importante, example sa infectious disease, may mga certain mga viruses na nakakapagdulot ng mga infection sa puso, muscle ng puso o yung balot ng puso natin. Ang tawag doon, myocarditis or pericarditis. So, yun, pwedeng direct effect yun. Yung food security na isa sa mga factors ng climate change, so nabanggit ko na kanina, yung effect sa mga pagkain natin na kung saan pwedeng wala tayong access sa mga malulusog na mga pagkain, nakaka-affect ang obesity, hypertension, diabetes. Tapos, yun, yung mga epekto niyan. Tapos, mental health, siyempre, pag sobrang stress, nakaka-affect din sa ating mga cardiovascular condition. Then, yung binanggit ko na kanina, yung panghuli, yung migration and displacement, yung mga climate change,
yun, yung access to healthcare, yung mga pwedeng affected doon. Yung mga access to healthcare. Okay. Doc, ano ba yung kasi nabanggit nyo kanina pwedeng itong sakit sa puso ay hereditary, nasa genes, genetic disease. So, paano yung gagawin nating pag-iingat? Kasi dun sa sinasabi natin kanina sa lifestyle, pwedeng hindi tayo kumain ng ganito, pwede tayong mag-exercise, pwede tayong mag-ganon. Physically, pero kung halimbawang nasa genes natin, ganon din po ba ang dapat gawin? Siyempre kung kung hereditary ito, dapat mas aware tayo na meron tayong maaari tayong magkasakit din sa puso. Halimbawa, yung mga may mga baradong ugat sa puso, siyempre kung ang mga magulang natin lalo nagkaroon ng atake sa puso sa maagang mga edad. So maaari din mangyari sa atin. So anong pwede natin gawin? One is, kahit itakwil mo yung magulang mo, nandiyan na yun, yung genetic na yan. So ang pwede natin gawin is mag-ingat, lalong mag-ingat. Yung term na mas lalong mag-ingat. Halimbawa sa mga kinakain natin, ingat tayo sa mga pwedeng makasanti ng sakit sa puso. Number 2, yung more exercise. Number 3, siyempre, iwas sa mga mas. Kailangan magpa-check up tayo para at least malaman kung meron nang nagsisimulang sakit sa anumang sakit natin. So, yun yung mga pamamaraan para at least makatulong na maiwasan magkaroon ng sakit ng puso kung tayo ay merong family history ng tinatawag na heart disease. Ano ba po, Doc, usually yung unang nararamdaman ng isang tao na nagsisimula na yung pagkakaroon ng heart disease? So, karamihan naman, lalo na yung mga baradong ugat sa puso, at kahit hindi man barado, ang unang manifestation is, siyempre, chest pain. Masikip sa dibdib, lalo kung may effort lang na ginawa, magkakaroon ng chest pain. Pero yung mga more subtle na mga symptoms is yung madaling mapagod, merong palpitation, yung parang nararamdaman mo yung tibok ng puso. Kasi mga symptoms na yun. Yung sinasabi nila, halimbawa sa hypertension, iba-iba rin ang manifestation nun. Karamihan, masakit ang ulo, yung iba nahihilo, yung iba hirap huminga, yung iba yun, palpitation. So, iba-iba rin ang mga sintomas. So, marami talaga. At ang pinaka-importante pa rin, huwag nating ipagsawalang bahala kung may nararamdaman, magpatingin kung unusual yung nararamdaman natin. So, pag may gano'n na nararamdaman, dapat talaga ay magpatingin na. Ano po usually yung mga ginagawang test pagka ganyan, Doc? So, siyempre, ang pinaka-importante is ma-examine ng doktor kasi yung ating physical examination at history kung paano lumabas yung mga sintomas na yun. Yun yung mga pinaka-importanteng measures ng doktor para malaman kung ano yung mga pwedeng test na gawin. Siyempre, sa una, nandun yung ECG, kung kailangan ni ECG, at yung mga blood test para malaman kung may mga factors na iba. Halimbawa na lang, blood sugar, yun ang isang pinaka-importanteng risk factor, yung mga cholesterol natin. Yun ang alamin kung matataas ba mga yun at ma-address naman. Pero kung halimbawa makita sa mga examinasyon natin, ECG, X-ray, na may problema sa puso, doon napapasok yung mga ibang mga test na pwedeng gawin. Halimbawa, 2D echocardiogram. At kung kailangan talaga, yung iba, meron yung mga stress test, stress reto, at extremely, kung gustong malaman kung may baradong ugat sa puso, nato na yung coronary angiogram. Okay. So, diyan na papasok yung sinasabi natin, Sir Doc, yung mga intervention na gagawin. Para ano yun? Kasi siguro para mas mapigilan yung paglala. Tama po ba, Doc? Yes. Actually, ang purpose naman ng mga intervention or mga operasyon sa puso, ang purpose naman is, one is, para mawala yung mga nararamdaman ng pasyente or kahit paano manumbalik sa dati. Pangalawa is, para maiwasan na magkaroon ng mga atake sa puso. At ang pangatlo, pinaka-importante,
kung bakit tayo nag-opera or intervention is to prolong life. Yun Tama. naman ang mga goals natin. Kasi simula nung magkaroon tayo ng mga ganitong intervention, nakita natin yung kahit may mga sakit na ganito, yung life expectancy, no, medyo tumataas. Yeah. Oo. Kahit pa paano tumataas. Kahit Kasi pa paano. nakasama na rin kasi doon yung awareness ng ibang mga tao na kung saan, syempre awareness na sila na pwedeng may magawa sa buhay nila. Then, mas nagpapatingin na sila. Ayun. Doc, meron ba tayong sabi nila may mga tinatawag tayo na parang home care remedy sa mga may sakit sa puso. Meron po bang ganito, sir? Actually, yung home care na sinasabing home care remedies, ito naman ay pamamaraan kung paano natin mapangalagaan ang mga katawan natin. So, hindi naman ibig sabihin na first aid. O meron ding mga pwedeng ibigay. Pero halimbawa, ang sinasabing home care remedies is one is, ano ba ang gagawin natin sa bahay kung tayo ay merong sakit sa puso? One is, sundin natin kung ano yung medical advice ng ating doktor. Number two is, syempre, yung home care natin is healthy diet sa bahay. Dapat i-adapt natin na mayroon tayong healthy diet. Lalong-lalo na yung pag-take natin ng asin. Mahirap sukatin ang asin na intake. Palaging sinasabi ng mga doktor is low salt. Yes. Huwag naman yung talagang matabang talaga. Ang palagi kong advice is dapat yung kung ano yung timpla na tinimpla na katamtaman is tama na yon. Tama na. Huwag na yung magdagdag ng mga lalo yung sausawan. And of course, ang isang bawal na talagang tamang timpla, yung mga talagang may kare-kare, kalimbawa kare-kare, iwasan natin yung mga mabagoong o kaya binagoong ang something na ganyan. Doon talagang hindi pwede talaga yon. Tapos, syempre, yung mga home care natin, yung manage ng stress, quit smoking, limit alcohol, yung weight management, kung anong gagawin natin sa bahay para makontrol ang weight natin. Tapos, yung mga medication management, and kung hanggat maaari, lalo na yung may mga long-term hypertension, mag-monitor tayo ng blood pressure. Tapos, aware tayo, stay informed tayo sa mga bagay-bagay. Yung direct at na home care natin, for example, may sakit sa puso, yung mga nagbabarang ugat sa puso, then meron tayong mga gamot na pwedeng i-take. Halimbawa, yung mga nitrates na tinatawag nila. And siguro ang pinaka-importante sa home care management natin is maging aware tayo kung kailan pupunta tayo sa doktor or sa hospital kung may nararamdaman. Ayun. Yun ang importante. Oo. Kung may nararamdaman, agad na, no, na magpatingin. Kung kung hindi may mga yung mga pakiramdam na hindi mo naman dating nararamdaman. Yun. Okay. So, Doc, naku, wala na tayong masyadong oras pero napaka-informative, Sana meron pa tayong mga part 2 tungkol dito sa heart disease kasi ito talaga yung. Pero Doc, bakit kaya ganun? May mga athlete naman, may mga health buff naman, pero bakit nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na kahit bata pa, ito pa rin yung nangyayari sa kanila na stroke, minsan namamatay dahil dun sa heart disease? Ito naman yung mga taong ganito, nagkataon lang na talaga na athlete sila. Pero yung iba, talagang meron na silang mga genetic or family history. Kumbaga may genetic predisposition na sila. Talaga. Okay. Pero yun, Doc, hindi nila alam. Kaya nangyayari sa kanila yon na hindi nila alam na may predisposition na pala sila ng ganong sakit. Kaya nangyayari sa kanila. So, nangyayari yan. Ibig sabihin pala, bago ka tumakbo o maging athlete ka, kailangan mo muna palang magpa-check kung may ganun. Importante. Example ko na lang, yung isang years ago, 90s pa yata yun, isang player ng Ateneo, magaling pa naman siya, basketball, na player ng Ateneo, college, and pero nung pina-check siya, meron pala siyang sakit sa puso. So, hindi na rin siya nakapagpatuloy sa paglalaro niya. Sayang pa naman yun. Example lang yan. Mga pero mas sayang kung yung buhay niya yung nakataya. Doc. At least nalaman niya na agad na ganoon. Anyway, naku Doc,
Wala na tayong oras pero maraming salamat. Doon muna sa mga nakikinig sa atin at saka nanonood sa ating FB live streaming, bigyan po natin ng tips. Paano natin pangangalagaan yung ating puso at ano yung mga intervention na dapat natin gawin kung sakaling magkakaroon tayo ng problema? So, actually, yung mga practical tips na pwede natin gawin sa bahay. Number 1 is eat a heart-healthy diet. Number 1. Number 2 is exercise regularly. Alam na natin yon. And number 3, don't smoke. Tapos number 4, limit yung alcohol intake natin. Tapos manage stress, mag-relax. Hindi naman palaging trabaho-trabaho. At saka yung stress Tapos, talaga, no, Doc? malaking bagay yun. Tapos maintain a healthy weight. So yun ang importante, dapat maging aware tayo sa ating timbang at kung meron na tayong mga nararamdaman or may karamdaman, regular check-up, importante pa rin yan. Pag-monitor ng blood pressure, cholesterol at mga ibang mga blood test, kaya meron tayong mga yearly executive check-up, mga ganon. So kahit hindi man lahat, dapat mag-monitor. Kung may diabetes, dapat alam natin kung ano ang mga gamot natin, regularly i-take natin ang gamot, yung ating kinakain. Prescribed medication should be taken, dapat inumin natin. At yung nabanggit mo kanina, yung family history, alamin natin kung may family history. Kasi kung meron, dapat mas mag-aggressive tayo sa pagbantay ng ating kalusugan. Then, stay informed, very aware. Nandiyan lang, on the tip of our fingers naman lang naman, yung information sa atin, mag-click tayo kung may mga nararamdaman. Tapos yung mga warning signs ng heart attack, dapat alamin natin. Number 1 pa rin dyan, nandiyan yung chest pain or discomfort, yung mga hirap huminga, nahihilo, nandun pa rin mga yon. Tapos syempre, sleep well. Isa rin sa mga kailangan natin to avoid stress din, yung sleep well. Ayun, wag masyadong mag-worry para makatulog. Okay. Maraming salamat, Doc. Napakarami naming natutunan dun sa mga binanggit mo. Sa uulitin po, Doc, maraming salamat sa oras po. Welcome, Zen. And sa ating mga tagapakinig, maraming salamat din sa inyo sa pagkinig. So, welcome. Okay. Thank you very much. Si Dr. Antonio Pascual, OIC Department Manager, Ambulatory Emergency and Critical Care Department ng Philippine Heart Center. So, maraming salamat po. Samantala sa ikalawang bahagi, naku ngayon, maraming may init ang ulo na mahilig manutok ng kanilang mga baril. Kaya sa second part po naman ng ating program, makakasama natin si Ginoong Vince Dionisio Torres, owner ng PB Dionisio Indoor Range, para mabigyan tayo ng ilang mga information, no? Mga ilang impormasyon kaugnay dito sa mga gun safety, ano ba ang mga rules dito sa gun safety na ito, ano ba yung mga programa, mga activities, no, na para sa mga responsible use of guns. Ayan, ako, yan ang ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi ng ating programa, pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. A person who teaches, yan ang kahulugan ng salitang teacher. Tunog simple, pero it's more than that. Dahil ang kanilang dedikasyon sa pagtuturo, mapagod man at mapuyat, ay hindi nawawala. Makukulit man ang ating mga mag-aaral, tinitiyak naman nila na uuwi silang may bagong kaalaman. At ang kanilang puso bilang mga ikalawang magulang ng mga bata ay hindi rin matatawaran. Kaya ngayong Teachers Month, isang pagsaludo at pasasalamat para sa inyong guidance, hard work and commitment. Kayo po ay malaking bahagi ng paghubog sa pagkatao at magandang kinabukasan ng bawat estudyante. Sa lahat ng mga guro, Happy Teachers Month! Isang pagpupugay mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog. Nako! Diyos mio! Anak ng batang dalaga! Balita. Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita. Pangulong Marcos na inaprobahan na ang pagbubuno. Bahagyang bumagal sa 8. Magsisimula ang libreng sakay. Nasampila na rin sa susunod ng pagdinig. Ronda Pilipinas. Maaga
Agarang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Nina Lawrence Tanhoco at Michael Rogas. Alas 5:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Mahahalagang issue. Maiinit na balita. At talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa ngayong araw na ito ng Sabado sa Usap-Usapan program. Nasa ikalawang bahagi na po tayo. At via Zoom, makakasama natin ang owner ng PB Junicio Indoor Range, si Mr. Vince Junicio Torres. Naku, pag-uusapan natin ang gun safety at responsible ownership. Dahil dun sa nito lamang mga nakaraang mga ulat po, ang dami nating mga naririnig tungkol dun sa may mga baril, nakabili ng baril, pero parang hindi dapat gamitin sa ganung mga pagkakataon. Sir Vince, magandang umaga, long time no see. Long time no see. Good morning. Okay. Ma'am Ben. Oo. Ayan, ang ating... Sige po. For the invitation. Aha. Tama sa invitation. Morning show mo. Oo. Kaya lang hindi ka nakarating, sana mas maganda in person, personal sana, di ba? Pero okay lang kasi nakakapag-usap tayo via Zoom. So, Sir Vince, ito na nga kasi alam naman natin ang PB Junicio, medyo matagal na yan sa ganyang industriya, 'di ba? Yung pagbebenta, syempre ng legal, 'di ba, ng mga baril na gustong magkaroon nito bago humingi ng permiso, syempre sa Camp Crame, So ngayon may mga nangyayari na basta na lang nanunutok. Sa inyo bang kumpanya, pag halimbawa nagbebenta kayo o nagbibigay kayo nitong mga baril, syempre sa legal na paraan, meron ba kayong mga sinasabi, advice o dun sa mga bumibili nito para maging responsible dun sa pagkakaroon nitong baril? Yes, meron kaming gun safety seminar that we offer sa mga new gun owners. And the gun safety, we talk about yung firearm laws, tsaka yung firearm safety, and also yung how to proper shoot a firearm. And so there's four basic rules that people should keep in mind when handling a firearm. May 4 rules lang. Ano ba yung 4 rules na yan? Well, the first one is always keep your firearm pointed in a safe direction. Never point your gun at anything you do not intend to shoot. That's the first one. Okay. And then the second, treat all guns as though they are loaded. Okay. And So, ibig sabihin laging, But dapat isipin mo lagi na merong laman na bala yung gun mo. yes. Okay. So do not assume Okay. that it's not. Yeah. So and then the third one, keep your finger off the trigger until you are ready to shoot. So when you're firing, do not put your trigger until you're ready to fire. Okay. Paano naman kung kailangan mo ng mabilis na aksyon na ayan na yung mo, 'di ba? Yung kasi 'di ba, for safety yung ating pagbili ng baril minsan kasi 'di ba may mga umaatake sa atin, 'di ba? Hindi natin 'yan maalis. Pero kung halimbawa ganun nga, nagmamadali ka, paano 'yun? I mean, you have to have a quick when you have a firearm, you have to have a quick you have to think quick at all times when you're handling a gun. So it has to register kung anong dapat gawin that's yung tama when you're handling a gun. Okay. For example, if you can get away from any confrontation safely, then get away, but do not stay in front of whoever's threatening your life. If you can run away, run away. Okay. But don't just stand there and
just point the gun. Okay. So, ibig sabihin, Sir Vince, kahit na may nang aasar sa'yo, may nang iinis sa'yo, ganyan, imbis na tutukan mo siya, umalis ka na lang o iwanan mo yung ganong sitwasyon. Yes, kasi mas safe yun. I mean, you don't have to confront him if you can walk the other way, di ba? Kahit na may baril kang dala, di ba? Then just avoid him, avoid that person. So, kahit... Sige. Kasi bakit waste your time on somebody that's threatening you and they don't know you probably personally? Why should you waste your time? Diba? So, alis ka na lang doon sa confrontation na yon. Yes, impossible. Kasi, paano naman yung Sir Vince, yung mga nababalitaan natin na yung may mga baril, sila mismo yun nga, no, nauunang bumunot or ganyan, no? Kahit na hindi naman ganong kagrabe o kaseryoso yung inyong confrontation. So kung ako yung yung victim tapos natutok yung baril sa akin, yun ba yung example? Hindi, kung halimbawa yung may baril ang agad na nanutok sa hindi naman masyadong malaking 'di ba? Hindi naman malaking o hindi naman grabe yung sitwasyon o seryoso yung sitwasyon. Anong dapat gawin? Kung halimbawa ikaw yung may baril. Dapat those situation, you don't take out your gun because nagalit ka with the other person. If the other person is not threatening you with a weapon or any other firearm, why bring out your gun, di ba? It's not necessary to bring out a gun if your life is not being threatened from any weapons or any deadly weapons. There's no need. Yeah. So dun because because if you're angry naman, you can discuss like in a calm way if possible. Just communicate to each other. Just calm yourself down muna, but do not resort to pull out your gun because you want to threaten the other guy. Diba? Yeah. Oo. Sir Vince, curious lang ako, no? Kasi nga, di ba, sa inyo, matagal na kasi. Gaano katagal na ba yung PB Junicio na company? Since 1946. Ayun, naku, ganun katagal, 1946. So, dun sa mga minsan bumibili sa inyo, kumukuha sa inyo ng baril, ano yung may mga testing ba? O ito dun na sa krame talaga? Sa inyo ba, meron kayong mga pinapasagot na mga test, ganyan, or yung mga management, anger management, meron ba dyan sa inyo? Well, all the, when you apply for a license, you have to get a neuro test and drug test. The neuro test is a written test. So that goes through the Firearms and Explosive Office in Camp Crame. So ang procedure, ang proseso pala, Sir Vince, no, bago kayo magbigay, kailangan ay mag-undergo muna sila nitong mga exam na to sa Crame. Tama ba 'yon? Yes, Crame, or sometimes there's a caravan, what they call a caravan, where they come to like outside location from Crame. For example, for us, we host a caravan at our office. So there's PNP there assisting on delivering the neuro test and the drug test for those who are not, I guess, because in Camp Crame, mahirap yung parking, so it's more convenient to go outside of Camp Crame. Yes. So yung caravan na yan, dun lang, saang mga lugar, Sir Vince? It depends and sometimes there's people could request, like a firearm dealer could request for a caravan in their area. So any place where there's a dealer that could request, or any organization, or also sometimes they just plan it where they can hold a caravan. Sometimes they have one in Alabang. Okay. So pwedeng mag-request
para doon sa caravan. Yeah. So imbes You can na request. itong mga tao na mag-exam, pupunta sa krame, pwede silang mag-request nitong caravan na ito para may mga from PNP, tama ba, na magbabantay para sa mga exam. Yes. They're the one, nang babantay sila. Yung mga Okay. So ano PNP. yun? Both yung neuro at saka yung drug test. Yes. And in addition, the gun safety seminar also. So mag-aano muna sila ng seminar. Mga gaano katagal yung proseso, Sir Vince, inaabot? Yung gun safety seminar, it could take up to 3 hours. That's ready with the testing and also the firing, shooting portion. May ganun pa pala, may mga shooting pa pala at firing, ano? Yeah, so after the test, we teach them how to properly hold the gun and how to aim and the target. So we give them like a first time practice so they know how to feel and shoot. Yan. Ganun pala. Pero Sir Vince, ang PB Junicio ba, may mga ano kayo, programa, mga activities para, kunwari, mga sa responsible use of guns, ganyan, yung mga parang maging responsible gun owners, mga ganyan, ano? Lalo na ngayon, di ba, may mga tinatawag tayo ng mga loose firearms. Mhm. Well, the loose firearms, we support the firearms in explosive office, and we try to help by talking to our customers to encourage them to register their firearms. That if expired na yung license nila, we assist them in renewing their license and their firearm license. Okay. Kasi karaniwan, no, Sir Vince, nagkakaroon ng problema para makakuha ulit, no, ma-renew yung kanilang license. Yes, so that's why we offer our customers processing assistance. So they don't have to find like stress, or they don't have time. We help them, assist them in getting the license and renewal. Pero dun sa mga programs na o mga aktibidad na para makatulong tayo, no, dun sa pagkakaroon ng mga responsible owners, no, ng mga baril, meron bang ginagawa ang PB Junicio? Yes, every time we have in our firing, especially when somebody comes shoots us at our firing range, we always emphasize the 4 primary rules of firearm safety. It's posted in our lobby, in our shooting range, and also in the firing shooting area. So we always encourage those 4 major rules. So yung 4 major rules, ano ba yon, Sir Vince? Always keep your firearm pointed in a safe direction, never point at anything. Okay. You do not want to shoot. Keep all guns that are loaded. Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot. Always be sure of your target and what's beyond it. Ayun. Yes. Okay. Oo. Sir Vince, meron ba kayong ginagawang koordinasyon din doon kasi 'di ba meron naman tayong mga batas, 'di ba, tungkol dito sa gun safety dito sa Pilipinas, o baka may mga amendments o amyenda na ginagawa. Nagpa-participate po ba kayo dito? May mga coordination po ba kayong ginagawa para dito sa ating batas sa gun safety? Yeah, we're also a member of the Association of Firearms and Dealers of the Philippines, AFAD. And it's all the dealers. Most of them are firearm dealers, and we are a group that we actually support the law of firearms, and we participate in any amendment that's going to be included sa firearm law. So the AFAD is very active in supporting the government and forming the laws. Sir Vince, educate mo nga kami, turuan mo nga kami ng konti. Ano ba yung mga common parts nitong firearms na to na dapat maintindihan ng mga gustong magkaroon ng baril?
Well, the major parts is of course, the trigger. And that's the most deadly part if you don't know how to handle a gun and you put your finger against a trigger. Um, that's something that you want to avoid if you're still new. Do not hold the trigger. And do not hold the trigger the first time you hold it. So never do that, and also make sure also to check if you're not using the firearm. Make sure the barrel walang bala sa loob, and also the magazines out of the pistol. So make sure it's unloaded if you're not using the firearm. Sir Vince, dahil ikaw matagal ka na rin, ano, tsaka yung inyong company dyan. So, kung halimbawa may mga ganito, no, na nagkakaroon ng confrontation, ano yung mga advice na sa tingin mo pwede mong ibigay doon sa mga may hawak ng barel? Well, for those, I mean, if they to avoid the confrontation, I mean, the best way to step away, no. But if you knew the type of person, if you're the type of person who knows yourself very well, you have to manage your emotions, especially when handling a gun. So you have to properly know what's right and wrong. Remind yourself all the time when you have a gun. So do not have the emotion overcome yourself and react in a negative way. So always have control of your emotions, especially if you have a gun. Sir Vince, dun sa mga bumibili sa inyo at humihingi ng permit o lisensya sa krame, may mga pagkakataon ba na marami ba na hindi rin nabibigyan ng lisensya o hindi nabibigyan ng permiso na makahawak ng baril? Yes, I mean, if they failed any of the two major tests, the Firearms Explosive Office, like the drug test and neuro test, they can't get the license. So we can't sell them a firearm. Ayun. So marami rin na ganon na experience sa inyong kumpanya na hindi nyo talaga nabigyan kasi hindi sila pumapasa dun sa mga exam. There's only a few, but most of them usually pass the test. Okay. So, meron din kahit paano, no, na hindi talaga nabibigyan ng permit na bumibili sa inyo. Yeah, there's some cases that they fail. I mean, and usually some of these people, they know sometimes they're not going to pass the neuro, so they don't even bother taking the test anymore. Especially the new who's considering to buy a firearm now. Sometimes they're thinking, I'm not going to pass that neuro test. Wag na. Okay. So meron pala ding ganon na na talagang hindi nabibigyan ng chance. Sana talagang yung mga neuro exam talaga kailangan natin 'yan. At saka sana isama na rin yung yung test dun sa paano ba kasi sa bagay nasa neuro na rin yun kaya yung mga iba sana bago mabigyan ng baril conduct muna na anger management kung meron siyang problema doon. Kasi 'di ba yung mga iba napakadali 'di ba na magalit. Yeah, I think I think they should know themselves that they need anger management. They have to take responsibility of their own self, 'di ba? It's their responsibility na as a person. Oo. Kung magagalit kayo, idaan nyo na lang po sa firing range ng PB Junicio. Doon nyo na ilabas lahat yung galit nyo doon sa firing range. Di ba, Sir Vince? Yeah, I mean, there's a lot of outlets to get your anger out. Go to the gym, di ba? Pwede din yun. It's less violent. Oo. Huwag nyo na iputok kung saan yung baril ninyo o sa mga ka-confront ninyo o yung mga na nangyayaring confrontation. Pero anyway, napag-usapan natin yung firing range bago tayo magpaalam. Sir Vince, kumusta na yung firing range ninyo? Naku, may nagtatanong dito, magkano daw ang rates at saka membership? At paano sila makaka-avail ng mga guns na syempre sa legal na paraan? We have mga different packages sa firing range. The firing range is actually
not because gun ban now, diba? So the firing range is kind of slow, or hardly nobody comes to the range now because of the gun ban. Pag wala na yung many gun ban, yeah. kung wala na yung gun ban, pwede na sila magpunta dyan sa firing range. Ano yung mga rates na ino-offer ninyo dyan, Sir Vince? Well, we have the what they call a eco package. It's like an economy package. It's 700 pesos only. You can shoot 25 rounds. Meron ng pistol rental yan kasama, and one target board. And it's for 1 hour. So 25 rounds, 700. Tsaka the next one is a standard package, 1,650. Has 50 rounds naman. Okay. 50 rounds. The premium also is 1,850. Okay. So the different package, just different levels of firearms. If like from the most popular to the less less used firearm. Ayun. Okay. At pwede na lang din silang tumawag sa inyo, sa PB Junicio, kung gusto nila pang mag-inquire. Yes, or they can go to our website, pbjunicio.com, and you can use a chat box there. You can inquire there also. And our email there is also on our website. You can email the shooting range at pbjunicio also. Okay. Sige. So maraming salamat, Sir Vince, ha? Yeah, salamat. Thank you. Thank you, Sir Vince. Uulitin. Okay. Si Sir Vince Junicio Torres. Ayan, ang ating naging kasama para sa ating ikalawang bahagi. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating technical side, kay Rolly Bumatayo, kay Joy Timidan, at sa ating intern, kay Trisha Samson, at sa production side, kay Erwin Peñano at Miss Bea Gaza de Guzman. Ito po si Ven Blones, ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a